Oy, ka-coffee! Yan, maulang araw po sa inyo ng Webes. Itong si Harry Roque, hindi pa rin po tumitigil. At kinukumpara niya si PBBM ngayon. Kasi may mga panawagan ngayon na si Inday Sara Duterte, dahil sa mga pinagsasabi niya, parang it is unbecoming of a normal person, di ba? Kung nasa tamang pag-iisip ang tao, hindi mo sasabihin na ipapahukay mo yung bangkay ni Marcos Sr. at itatapon mo sa West Philippine Sea at pupugutan mo ng leeg. O, tanggalan mo ng ulo, decapitate mo si PBBM. Hindi tamang pag-iisip yan na sasabihin ni Inday Sara Duterte. So maraming nanawagan sa kanya. Magpa-psychiatric exam test ito ka-coffee, or psychiatric exam or psychological assessment. Kasi mamaya hindi na siya talaga normal eh. At hindi niya ma-perform niya yung kanyang function bilang isang vice-presidente. Siyempre to the rescue ang best friend niya, si Harry Roque. At hinahalin tulad niya itong si PBBM dahil si PBBM daw meron daw pong mental illness. Wow! May sakit daw po sa utak dahil ito daw po may drug addiction. Bakit napunta bigla kay PBBM? Di ba si Inday Sara pinag-uusapan dyan? Oh, bakit si PBBM ngayon? Ang drug addiction is a serious mental condition. Sige, pakinggan natin itong pinagsasasabi na naman ni Harry Roque na hanggang ngayon ay pugante pa rin po. Sige. Ang Inday Sara, habang inaakusan nyo ng mental instability ang Inday Sara, ang drug addiction po ay isang serious mental condition. Mas matindi po yan dahil talagang ang drug addiction ay sakit. Habang inaakusan nyo ng mental instability ang Inday Sara, ang drug addiction po ay isang serious mental condition. Mas matindi po yan dahil talagang ang drug addiction. Mas matindi daw po yan. So, ang drug addiction is ang mental condition, sabi ni Harry Roque. So, bakit pakikialaman mo si PBBM? Bakit mag-aala doktor ka na sasabihin mong may mental condition si PBBM? Kung drug test ang sinasabi mo, kasi yan naman pinaghuhugutan nila eh. Bangag daw si PBBM. Kung drug test yan, nagpa-drug test na yan. Oh, tanungin mo kay Attorney Vic Rodriguez mismo. Sila mismo ang magkasama at ang nagpresenta ng resulta, ang kakampi nyo mismo ngayon na si Attorney Vic Rodriguez. Siya mismo nagpresenta na negatibo dyan si PBBM. Tapos bakit ngayon? Ito na naman kayo. At kung papansinin mo yung kanilang argumento, yung kanilang statement, anong nangyari? 3 years na, paulit-ulit pa rin po kayo. Wala na kayo ibang maibato, kundi itong bangag. Paulit-ulit kayo dyan sa bangag. Wala na ba? Yan na lang ba? O ito pa, ka-coffee. May isa pa siya sinasabi dyan. Kung ang Vice President hindi kayat nyo, kung ang Vice President hindi kayat nyo na magpa-neuropsychiatric exam, bakit hindi natin unahin ang Presidente? Ang Presidente ngayon, nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba? Bakit natin... Wait lang. Bakit uunahin si PBBM? May nakita ka bang signs na may psychiatric condition si PBBM? Sinabi niya ba na ipapahukay niya ang mga patay? Sinabi niya ba na mamumugot siya ng ulo? Definitely hindi. Sino ba nagsabi niya? Di si Inday Sara Duterte, siya dapat ang may psychiatric exam. Diba? Siya ang may problema, siya ang dapat ipagamot. Bakit yung normal ipapagamot mo? Diba kung nasa tamang pag-iisip ka naman? May mga signs ba si PBBM? Si Inday may mga signs. Recorded yung kanya mga signs. Hindi siya pwedeng lumusot dyan dahil nakuna ng media yan. Siya dapat ang magpa-test, hindi si PBBM. Kaya walang punto itong argumento ni Harry Roque na si PBBM daw po ay magpa-psychiatric test dahil ito yung nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi nga siya nakikitaan ng signs eh. Kayo yung nakikitaan ng signs eh. Talaga naman oo. Kung ang Vice President hindi kayat nyo na magpa-neuropsychiatric exam, bakit hindi natin unahin ang Presidente? Ang Presidente ngayon, nagpapatakbo ng gobyerno. Hindi ba? Bakit natin pupuntirahin ang spare tire, nandyan pa ang Presidente. Kung ang Vice President hindi... Bakit pupuntirihin ang spare tire? Vice President, May mga signs nga eh. Bangag ka ba? Bangag ka ba? Ito pa. Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Oh. Pero na kailangan sagutin at ang pinakamabuting sagot ay ang hair follicle test. O, dating kakalimutan na. Bangag ka ba? Feeling ko si Harry Roque may something na rin, no? May gano'n na rin konti. Nadala na rin ang kaibigan niya. Bangag ka ba? Hindi namin sinasabi na bangag ka na nga. Diba? Ano yan? Patanong o pa statement? O gano'n na din. Baliw ka ba?
'Di ba? Sorry for the term. Actually, hindi ba dating ginagamit yan? Baliw ka ba o baliw ka na nga? Parang ganyan yung kanyang sinasabi statement yan eh. Patanong and then nagiging sentence, nagiging statement. Anong nangyayari dito kay Harry Roque? Magpakita ka sa Quad Committee. Yun. Sagutin mo itong mga aligasyon sa inyo. Nagpayaman kayo dahil dyan sa Pogo. Napanood nyo yung pelikulang No More Bets sa Netflix? Tingnan ninyo ka-coffee. Kapareho kung paano nag-ooperate ang Pogo. Napakaraming buhay ang sinira dahil sa operasyon na yan. Tapos itong mga tao na ito, nagpasasa, nagkapera. Biglang yaman, pero nang tinanong bakit kayo maman ng ganyan, nagbenta ng lote. O asan yung patunay na nagbenta ka ng lote? Nung hinihingi na ng mga ebidensya, ngayon nagtatago na. Naku naman, Sir, anong nangyari sa'yo dyan? Hindi ka lang nabigyan ng posisyon Nagagaganyan ka na. Nasaan kayo ngayon? Magpakita kayo. Bakit ayaw nyo magpakita sa investigasyon ng Kongreso? Pati yung asawa niya. Nasaan yung asawa niya? Nagtatago na rin po. Wala rin po dito sa Pilipinas. At alam mo kung nasaan? Nasa Singapore. Magpapacheck up daw. Nasa balita ka-coffee ng Inquirer.net. Ngayon lang natin ito napag-usapan itong balita na to. Harry Roque's wife in Singapore for check-up. Sabi po ni Representative Barbers. Bakit ganyan ang mga Pilipino? Pag naku-corner na, pag nahuhuli na, nagkakasakit bigla. Ganyan din si Digong Sabi ni Digong, atin siya ng hearing ng Quad Committee. Biglang nagkasakit. Biglang sumama ang pakiramdam, hindi pupunta. Hindi makakapunta. Short notice din daw, may sakit. Si Gloria, ganyan din. Nagka-neck brace na. Bakit ganyan ang style nyo? Itong si Myla Roque naman, nasa Singapore daw, nagpapa-check up. Wow! Bakit hindi dito sa Pilipinas magpa-check up? Dami magagandang doktor, magagandang ospital dito. Punta ka St. Luke's, yan. Yung mga kailangan mo siguro, feeling ko magagamot naman yan. Bakit sa Singapore pa? Tiniming pa talaga sa hearing, Myla Roque, wife of former presidential spokesperson Harry Roque, is in Singapore for a check-up. Malala ba yung sakit na yan? According to Surigao del Norte 2nd District Representative Ace Barbers. Barbers revealed that this when asked about Myla's departure from the country as reported by the Bureau of Immigration on Tuesday. Actually, wala lang pagkakataon si Roque, pero sa tingin ko, kung may pagkakataon dyan, sumama na rin yan ka-coffee. Magtatago na rin yan. Pero dito sa Pilipinas, ang style daw palipat-lipat ng mga subdivision. Papapasaan pa mahuhuli din yan. Maku-corner din yan. At cited in contempt naman yan currently, mabibilanggo yan dyan sa House of Representatives. I cannot judge kung bakit siya umalis. Meron kasi siyang letter sa amin na sinasabi niya na nagpa-check up yata siya sa Singapore at mula noon ay hindi na bumalik. He said in an interview over kapihan sa Manila Bay on Wednesday. Kung talagang sincere talaga sila na magko-cooperate sila sa investigasyon ng Quad Committee na yan, di sumulat sila na okay, na-extend po yung stay ko dito sa Singapore, napahaba po yung aking check-up. Supposedly 1 week lang, ngayon naging 1 year na ang check-up ko dyan sa Singapore. Sumulat kayo, hindi yung huhulaan ng Kongreso kung nasaan kayo dyan. Ang tinutukoy kasi dito ni Ace Barbers, noon yan, yung unang letter na yan, pero hindi ito yung updated letter. I hope nothing serious is happening to her kasi sa ganun katagal. In fairness kay Barbers may pahaging din ito Kasi ilang buwan na September umalis ito parang first week ng September. Umalis na yan ng Pilipinas. Ilang buwan na isang buwan mahigit na yung check-up niya dyan. Baka malala na yung sakit na yan. Pero sana wag naman daw, sabi ni Ace Barbers We don't know, we just hope and pray na walang serious medical issue. Mamaya dumating yan, naka-wheelchair na, tsaka naka-neck brace na. Naku naman last Friday, the House of Representatives Quad Committee held Roque's wife in contempt and ordered her arrest after she failed to respond to a subpoena from a panel. Yan dapat ang sagutin ni Yan dapat ang sagutin ni Harry Roque. Bakit ayaw nyo magpakita sa Quad Committee? Kung wala kayong tinatago, magpapakita kayo dyan. At explain niya, nasaan yung asawa niya, bakit di nakabalik. Iniimbestigahan. Ba't ka nagtatago? Baka meron ka talagang itinatago, kaya nagtatago. O baka involved talaga. At hindi mapatutunayan kung saan galing yung pera na yan. Money laundering, kumakaway-kaway Naku po, itong mga ganitong klaseng tao na ito,
Nako, tanda na ng taong bayan yan kung ang inyong mga estilo. At isang good luck na lang kung makabalik pa kayo sa pwesto sa gobyerno. Pero sa tingin-tingin ko, hindi na mag-a-aspire yung mga yan na makabalik sa gobyerno. Kasi ang dami ng chiching-chiching yan, Nakaipon na yan ka-coffee, Medyo mahaba-haba rin po yung naging operasyon ng Pogo dito sa Pilipinas nung administrasyon ni Digong. Malaki yan ang bayad, Nako, nakaipon-ipon na rin ang ka-coffee. Billions of pesos na ang naisubi na yan at nakakalat na yan sa iba't ibang pangalan at sa iba't ibang properties. Papasaan pa may karma din, di ba? Huhusgahan din kayo sa mga pinaggagawa ninyo. Hindi man dito sa batas ng lupa, may iba pang batas ng itaas na maghuhusga sa inyo. O siya, sige. Anong komento nyo dyan, ka-coffee? Bumabagyo na po itong si Harry Roque. Ayaw pa rin tantanan si PBBM. Aba, syempre kami, pagtatanggol namin ng presidente. Isinusuportahan namin ng presidente. Dahil pag nagtagumpay ang presidente natin, magtatagumpay ang Pilipinas at magtatagumpay ang maraming Pilipino. At kung babagsak ang presidente, babagsak ang gobyerno ng Pilipinas at maraming Pilipino ang babagsak din. Just why we are protecting the president. I hope ganun din po ang inyong pagtingin. Ako ganyan ang pagtingin ko. Pinoprotektahan ng gobyerno, pinoprotektahan sa PBBM para hindi ito mapabagsak ng mga tao makasarili at maagaw ang kapangyarihan sa kanya. Nako, sana ganoon din po kayo. Protektahan natin ang ating Pangulo. O siya, ingat kayo ka-coffee. Malakas pa rin po ang bagyo. Dahil po sa bagyong Christine, ayaw tumigil ng ulan at ang hangin. Ingat po kayo ka-coffee. Kung meron po kayo mga labis-labis dyan, tulungan po natin yung ating mga ka-coffee, ating mga kababayan na nasalanta po ng bagyo in your own way, in your own capacity. Tulungan po natin yung mga biktima ng bagyo. Dahil malawakan po ito, halos ang buong Luzon, iapektado po nitong bagyo na ito. O siya, ingat kayo ka-coffee. Nasa Facebook po kayo. At hindi pa po kayo naka-like at follow sa ating Facebook page, pasuyin na lang ka-coffee, like and follow. Nasa YouTube, please click lang po ng subscribe at hit nyo na rin yung notification icon para kayo po i-updated sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y magpapaalam muna sa inyo. Maraming salamat po. Ingat kayo, nasaan man po kayong panig ng daigdig. Agkapitayon. Bye-bye.